Hallelujah. So, bakit po ba natin pinapasalamatan ang mga nanay? Pwede na po kayo umupo. Dahil alam niyo po ba mga kapatid, sa totoo lang po, maraming buhay ang na-shape dahil may isang babae somewhere. Ayan. Minsan nanay, minsan lola, minsan asawa, minsan teacher, minsan isang faithful woman sa church. Wow. Minsan isang babae na hindi man sikat, pero malakas ang influence dahil totoo ang kanyang pananampalataya. Amen po ba? Okay, so meron po akong, bago tayo dumako sa Word of God, meron po a small story na ikikwento sa inyo. Meron po isang mother at meron po siyang isang anak. And sabi niya sa kanyang anak, "Nak, mag-invite ka ng mga kaklase mo na mag-sleep over sa atin." Sabi niya. Ngayon, yung anak niya, nag-i-invite ng mga friends niya, ng mga kaklase niya na mag-sleep over sa bahay nila. So itong mother na ito, laging naghahanda, every Saturday night, naghahanda siya ng masarap na dinner para sa mga bata. And then, kinabukasan, masarap naman na almusal. And then, meron po isang bata dito na every weekend, pumupunta talaga sa kanila. Ayun. Ang hinahabol niya po yung dinner at saka yung masarap na oatmeal at kape sa Sunday morning. Yun lang po yung habol niya. Noon. Hanggang sa kalaunan po, patuloy na pagpunta doon sa bahay ng kaibigan niya para mag-sleep over. Ang nangyayari po kasi every time na nag-sleep over sila doon, yung mother, may motives po. Bina-Bible study niya yung mga bata. Ayun. So kalaunan, tumagal, yung batang ito, pagkatapos niya, siyempre magdi-dinner sila, Bible study sa gabi, and then kinabukasan, excited siya natikman yung oatmeal na to at saka ng kape. And then every Sunday morning, dinadala na rin siya sa church. Ayun, dinadala sa church hanggang sa nakilala niya si Lord, na-encounter niya si Lord sa buhay niya. And then after nito, habang tumatagal, nagdalaga na yung bata, ay yung connection niya doon sa mother na yon ng kaklase niya, hindi nawala. Hanggang sa mga pain ng bata, sa mga struggle ng bata, sa mga blessings, sa magandang nangyayari sa bata, alam ng mother na yon. Yon. And then one day, alam po ano nangyari sa batang yon, ay sa dalagang yon. Sa kalaunan naging pastora po siya. Ayun. And then, namatay po yung mother na ito. Sa kanyang funeral, iyak na iyak po yung bata. Ayun. Dahil nagpapasalamat siya dahil daw sa oatmeal at kape. Kaya siya naging pastora. And then while nakikinig ako ng story na ito, naisip ko, wow, grabe Lord. Iba ka kumilos, di ba? Alam niyo po, paano po ako naka-encounter din kay Lord. That time po, meron din akong jowa na lesbian. Sabi ng jowa ko noong time na yun, ex ko na pala ngayon. Sabi niya, wala kaming pera, wala kaming pagkain. Kasama ko to si Abante, si Weng, si Marichelle, yun yung mga kasama ko nung panahon na yun. Pupunta kami sa isang church kasi anniversary nila. Habol namin pagkain. Habol namin pagkain. So that time, ewan ko, hindi ko lang ako yung picture. Lahat sila, ewan ko, natouch ako doon sa preaching. Umiiyak ako, tapos pinagtatawan ako ni Wing at saka ng ex ko. Samantala ako, iyak ako ng iyak. Hindi ko pala alam, natouch na pala ni Lord yung heart ko. Pero hindi ako na-transform doon. Marami pang pinagdadaanan bago ako na-transform. Nung napunta ako dito sa Bahamas. Yun. So nakita niyo po kung gaano kahalaga, pagkain lang po. Yung invite kayo ng mga kaibigan niyo, hindi kayo kain kayo dun sa church. Hindi pa natin alam na tataniman po yung tao niyo. Amen? At hindi natin alam kasi si Lord ang magpapagrow nun. Amen? Hallelujah. Ayun. Napaka sarap ng
pakiramdam. One thing po na naisip ko habang pinapakinggan ko rin yung story na ito, sabi ko, Lord, ayoko po dumating sa time na yung anak ko makakakilala sa iyo gamit ang buhay ng ibang tao, ibang nanay. Andito po ako na nanay, gusto ko ako yung magturo, gusto ko ako magpapakilala sa iyo sa anak ko. Di ba? Ang sarap po pakinggan na one day na wala na tayo, tapos sasabihin ng anak mo, tatanungin yung anak mo, sino nagpakilala? Paano mo nakilala si Lord? Diba? Tapos sasabihin ng anak mo, yung nanay po ang nagpakilala sa akin. Ang sarap, di po ba? Ang nanay ko po ang nagtiyaga sa akin para makilala ang Panginoon. So habang pinapakinggan niyo po, dumating din po ba sa isip niyo na, ay, gagawin ko rin ang bagay na ito. Hindi ko hahayaan na ang ibang nanay ang magtuturo at makilala ang Panginoong Hesus sa buhay nila gamit ang buhay ng ibang tao. Ako na mismo ang magtuturo nito. Amen po ba? Lagi niyo pong tandaan, our first ministry is our family. Amen? Hallelujah. So, kapatid, when we open the Bible, okay? Go back na, tapos na yung story ha. Tapos na, sa Word of God na tayo. Okay, so, when we open the Bible, we see that clearly na madaming kababaihan po ang ginamit ng Diyos. Hindi tayo binibigyan ng Bible ng picture ng perfect woman. Okay? Hindi yan ang style ng scripture. Ang makikita natin ay real woman, woman who waited, woman who wept, woman who struggled, woman who hoped, woman who prayed, and woman who endured. At sa gitna ng lahat na iyan, God worked with them. Can I get amen? Amen. Hallelujah. Kaya ang mensahe natin ngayon ay simple lang. Title po ng message for this morning ay Honoring the Woman God Used. Okay. Hinintay ko kayo matapos magsulat. Okay. Title ng topic natin for this morning, Honoring the Woman God Used. At ang Word of God na ating pag-aaralan ay mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 5. Ang sabi po na salita ng Panginoon dito, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Hallelujah. That's the word of God. So, sino po yung author ng Timothy? Walang iba kundi si Paul. Ayun. Alam na nila Ayun. So, sinulat ito ni Paul kay Timothy nung time na si Paul ay nakabilinggo sa Rome. At malapit na po dito papatayin si Paul na sa panahon na ito. So, sinulat po ang 1 Timothy noong AD 64. And yung 2 Timothy ay sinulat naman ng AD 66. At dito po, itong taon na po ito namatay si Paul. Ang Book of Timothy ay kuan po siya, pastoral letter. Okay? Para po sa mga pastor ang book na ito. And yung kasunod po ng Timothy ay Titus, same din po yun. Okay? Ang 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus is a book of pastoral letter. So now, balik tayo sa ating main topic. May dalawang pangalan po na lumabas agad. Kung babasahin po natin dito, 1 Timothy 1:5, ang sabi din, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay na iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So kung mapapansin natin, may lumabas na dalawang pangalan, Loida, ang lola, at si Eunice, ang kanya namang
nanay. So sabi ni Paul, hindi ko makakalimutan ang faith mo, Timothy. Pero bago pa nakita kay Timothy ang pananampalataya na ito, nakita muna ito kay, kanino? Kay Loida at Eunice. Bago pa naging useful si Timothy sa ministry, may mga babaeng ginamit na ang Diyos para hubugin ang puso ni Timothy. Bago siya dinisciple ni Paul, ay meron na siyang pananampalataya. Amen? So let us walk through this message together. Why we honoring the woman's God? Una po dito, God uses woman to pass down real faith. Ulitin ko, God uses woman to pass down real faith. Babalikan natin yung 2 Timothy. Ang sabi dito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na nauna ng tinaglay ng iyong lola, si Loida at si Eunice, na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So ang word na tapat, makikita niyo, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Hindi ko lang siya na-highlight. Pero kung makikita niyo po yung word na tapat, tapat mong pananampalataya. Ang ibig po sabihin nito, sincere, real, without hypocrisy. Okay? So, ibig sabihin, hindi peke, hindi pakitang tao, hindi panlabas lang. Iyan ang faith ni na Loida and Eunice, na lola at nanay ni Timothy. So mga kapatid, pansinin ninyo, hindi sinabi ni Timothy na, hindi sinabi ni Paul na Timothy is a gifted because his family was impressive. Di ba? Hindi rin niya sinabi Timothy is a strong because his training was excellent. Ang unang binanggit ni Paul ay ang pananampalataya, faith. Okay? At hindi lang basta faith, kundi tapat na pananampalataya na galing sa lola ni Lola Loida and nanay niya. Yan ang nakita ni Timothy sa kanyang mga magulang. So, ibig sabihin, may totoong mga yung pananampalataya ng mga babaeng ito ay totoo. Hindi lang sila religious, hindi lang silang marunong umattend sa Sunday service, hindi lang sila marunong makisabay sa spiritual na gawain. May real faith sila. Kasi po marami pong umaattend ng church, marami pong umaattend sa Sunday service, marami umaattend ng Bible study, pero walang pananampalataya. Hindi totoo ang kanilang pananampalataya. So check ourselves. Now, ang magulang at ang lola at ang nanay ni Timothy ay merong totoong pananampalataya. At ito po yung dumaloy kay Timothy. So napakagandang paalala nito lalo na sa mga nanay at lola. Okay? Kasama na to, may lola na tayo dito. Hindi lang halata. Minsan iniisip ng isang babae na, ano ba ang ginagawa ko? Ano lang ba ang ginagawa ko? Di ba? Ako lang naman ang laging nagre-remind, ganyan yung mga nanay, di ba? Ako lang naman ang laging nagtuturo, ako lang naman lagi ang nagpipray, ako lang naman ang nagsasabi ng tama. Nasasabi niyo po ba yan sa mga anak niyo? But the thing is, huwag mong maliitin ang ako lamang. Kasi many times, iyang mga simpleng bagay na iyan ang ginagamit ng Diyos to shape a soul. Amen? So, ang bata, pwedeng hindi pa makinig ngayon. Ang anak, pwedeng hindi pa ma-appreciate ka ngayon. Ang apo, pwedeng hindi mag-react ngayon sa lola. Pero ang totoo, may naitatanim na. Amen? At ang iyong faith, yung tunay mo na pananampalataya, hindi fake. Yung faith na consistent kahit walang audience, iyan ang klase ng faith na tumatagos.
purihin ang Diyos. So mga kapatid, maraming tao ang marunong magsalita tungkol sa Diyos. Pero kakaunti ang may faith na pwedeng manahan sa bahay at makita araw-araw. Faith kapag may bills na babayaran. Faith kapag may sakit. Faith kapag may problema ang pamilya. Faith kapag walang kasiguruhan. Faith kapag pagod ka na, pero patuloy ka pa rin tumatawag sa Panginoon. Bihira po natin makikita yun sa pamilya, sa loob ng tahanan. Kasi normal po nakikita natin pag may problema, ano nangyari? Away, sigawan. Dumating pa nga sa time ng panahon ko, nanay at tatay ko, bubugan. Kita ko yung nanay ko, sinusuntok ng tatay ko. Pagkagising ko sa umaga, may black eye na. Dumudugo yung mata. Even kami po, physical na sasaktan ng tatay ko. Walang pagmamahal sa loob ng tahanan. Yan po yung kinalakihan natin. Praise the Lord na lang po sa mga sa mga lumaking Kristiyano na. Yun. Pero grabe si Lord, no? Hindi nag-stop doon. Kasi hanggat may buhay ka pa, may pag-asa pa na mabago ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Yung faith na nakita po ni Timothy kay Loida and Eunice, yan po yung nakita niya sa kanyang magulang na may faith kapag may bayaran, may faith kapag may sakit, may faith kapag may hindi kasiguruhan, may faith kapag pagod na yung magulang niya. Yan yung nakita niya na faith ng kanyang magulang, which is na yan ang dapat nating i-practice sa ating mga tahanan. Kasi alam niyo po mga kapatid, yung mga bata po, hindi po sila sumusunod sa sinasabi niyo. Yung mga bata sumusunod kung ano yung kinikilos niyo sa loob ng tahanan. Amen? Kinokopya niya po yan. Kaya kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay lola, or even single mom, yun. Hear this clearly. Your real walk with God matters. Amen? Hindi mo man makita agad ang resulta, pero ito ang sigurado ako. May ginagawa ang Diyos. And sasabihin ko to sa inyo. Yung prayers mo matters. Yung example mo matters. Yung walk mo with God matters. Hindi po natin maiimpluwensyahan yung mga anak natin or pamilya natin sa loob ng tahanan kung sinasabi natin may Panginoon tayo, pero magkaiba ang kanyang, magkaiba yung kanyang kinikilos at ang kanyang pananampalataya. Makikita po natin sa pamumuhay natin kung meron tayong Diyos. Ano yung inuuna mo? Ano yung pinapriority mo araw-araw? Inuuna mo ba si Lord? Sa pagising niyo sa umaga, nagdi-devotion ba kayo? Humahawak ba kayo ng Biblia? Ngayon na naman si Pastora, Bible na naman, devotion na naman. Why? In-encourage ko po kayo, hindi man po tayo perfecto. Patuloy pa rin po tayo nagkakamali. Pero the Word of God will guide us sa journey natin, sa walk natin. Kung nagbabasa tayo ng Bible, makikita po natin dito yung tamang gawin natin at hindi nating tamang gawin. Tandaan niyo po, ang isang mananampalataya hindi perfecto. Marami ang struggle. Marami ang pinoproseso ang Diyos sa kanya. Ang pagbabago po ng isang tao hindi overnight. It's a process. Under construction po sila. Hindi pa sila tapos. Okay? Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. So kaya, sinasabi ko sa inyo, mabuhay tayo sa ating tahanan na may pananampalataya sa Diyos.
Kasi yan po, very powerful yun para sa ating next generation. Amen? Now, hindi lang pinapakita ng Biblia ang isang klase ng babaeng may pananampalataya. Hindi rin isa ang story ng lahat ng mananampalataya. Ang totoo, ang Bible ay punong-puno ng iba't ibang kwento ng kababaihan at iyan ang next truth na kailangan nating makita. So, dadako po tayo sa point number 2. Ay, ang bilis ni Pastora. Kung ang number 1 natin, God uses women to pass down real faith. Ang number 2 naman po ay God uses woman in every kind of story. In 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 4, sabi dito, tuwang inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Okay? Later, kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Ninuno is very mahalagang word po yan. Okay? Dahil po sa mga ninuno natin, dahil po sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kaya po tayo ganito. Amen? Hindi man po natin namana sa ating mga magulang, pero may malaking impact po yung magulang natin sa atin. Amen? And praise the Lord sa mga tao na hindi nyo man pamilya, pero merong love to share the gospel sa buhay nyo. Amen? So now, the word ninuno. Okay, ninuno. So, mga naunang babae sa Biblia, yan sila. Okay, maraming woman in the Bible. Ang Bible ay very honest po yan. Hindi nito pinapakita na ang buhay ng babae ay laging madali. Okay? Hindi rin ito pinapakita na ang motherhood ay puro saya lang. Sinong nanay dito na nakaranas na simula nung pinanganak niya, anak niya, puro saya lang? Lahat lumuha, di ba? Sino hindi pa nakaranas? Of course, Ate Diw. Si Noy. Wala na. Si Clarice. Si Annie. Ay, pero umiyak ang mga ito eh. Hindi sa kanilang mga sariling anak. Sa mga kaluluwa ito umiiyak. Ayun. So, ayun. So, bilang nanay, no, hindi puro saya lang. Hindi po yan ang makikita natin. Kundi may waiting, may pain, may sacrifice, may grief, at may disappointment. Naranasan ba yan ng lahat ng nanay? Amen. Amen. And higit sa lahat, may silent battle. Ayun. Parang lahat ata may pinagdadaanan, ha? Okay. Pero ito yung encouragement word. God works in every kind of story. Yun. So tingnan natin, isa-isa yung mga tao sa Bible na ginamit ng Panginoon. So God's work in every kind of story. Una dito ginamit si Eve, called the mother of all living. So sa simula pa lang, makikita mo na ang motherhood ay bahagi ng disenyo ng Panginoon. Amen? Kung wala yung mga babae, walang tao sa mundo kasi walang mag-aanak. Okay? So, hindi aksidente na ikaw ay naging nanay. Hindi yan secondary. Kumbaga, God placed it in His story from the beginning. Nanay ng lahat, si Eve. Okay? Lula natin si Eve. Nanay natin. Pangalawa po, si Sarah. Sino nakakilala kay Sarah? Okay. So, a woman who waited a long time for the promised son. So, honestly po, ang haba po ng paghihintay niya. Okay? May mga babaeng nakaka-relate ba dyan sa mga pagpapala na medyo matagal-tagal na naranasan? Yes. Yung waiting season, matagal. Ayun. So kung makikita natin, yan po ang nangyari kay Sarah. Okay? Mahaba po yung paghihintay niya. Long season, silent season, pero si Sarah,
hindi nakalimutan ng Panginoon. Amen? God never late. Yun. Kahit matanda na at age of 90, nabuntis pa rin. Ayan. So may pag-asa pa pala, Lord. Ayun. So may pag-asa pang magkaanak. Ayun. And next, Hagar. Sino po nakakilala kay Hagar? Tandaan nyo to, baka pagdating ng Christmas party, makasalamuhan yung mga pangalang ito. Ayun, so si Hagar po, a hurting woman in the wilderness. So cast out po siya, kumbaga, alone, afraid, pero nakita siya ng Diyos. Okay? So napakalakas niyan, kapatid. Di ba? Kumbaga powerful. Kasi may mga babae rin ngayon na parang nasa wilderness ang pakiramdam. Sinong mga yon? Ay, puro sila nasa promised land. Wala sila sa wilderness. May mga babae po na they feel rejected, overlooked, tired. But Hagar's story says, God sees the broken and abandoned. Amen? Hallelujah. If ikaw yan, kapatid, kitang-kita ka ni Lord. Ayun. So, kasi hindi pa nakakilala kay Hagar. Okay. So, ulitin natin simulang umpisa kasi dito na si Melo. Okay, so si Hagar po ay siya po yung katulong ni Sarah. Okay? Dahil po hindi pa nagkaanak si Sarah that time, sabi ni Sarah, anakan mo si Hagar. Ayun. Nagkaroon po ng anak si Hagar at saka si Ismael. Si Abraham na ang pangalan ay Ismael. Okay? So tingnan nyo yung mga pangalan na baka lalabas yan sa Christmas party. Diyos ko Lord, parang tinandaan nila yung pangalan para sa prize. Okay, tandaan nyo yung pangalan ng mga tao yan kasi marami po kayong matutunan. Next po, Rebecca. Sino nakakilala kay Rebecca? Sino nakakilala kay Rebecca? Rebecca, a mother whose influence deeply affected her family. So, wife po siya ni Isaac. Sino si Isaac? Asawa po ni Sarah. Anak ni Sarah, sorry. Anak ni Sarah at saka ni Abraham. Ayun. Si Rebecca po ay nanay ni Jacob at Esau. Okay? So, ang lesson dito, ang choice po ng nanay is matter. Di ba? Ang influence ng babae sa home ay malalim. Hindi po yan maliit lang. Kasi kung makikita niyo po sa story kung makikita niyo po sa story ni Rebecca, siya po yung laging nagsusulsul kay Jacob. Jacob, magluto ka ng ganito para sa tatay mo. Para ganun. Imbis na kay Esau mapasa yung birthright, napunta po kay Jacob. Okay? So, medyo may favoritism to si Rebecca. Favorite niya si Jacob. Okay? And then, next, si Leah. Sino ka naalala kay Leah? Last week na natin pinag-aralan yun, ha? Ayun. Ang sakit! Lord, ayun. So Leah, a woman who lived with sorrow and rejection. So hindi madali ang story niya, di po ba? But God used her in the royal line. Amen? Ibig sabihin, pwedeng sagutin ka at gamitin ka ng Panginoon kahit hindi ka pinili ng mga tao dito sa mundo. Kahit hindi ka pinili ng taong mahal mo, gagamitin ka ni Lord. Amen. Can you imagine? Si Leah, hindi mahal ni Jacob. Di ba? But, ang anak niya na si Judah, tama? Doon po nanggaling yung
lahi ni Jesus Christ. Hindi kay Rachel. Okay. Now, of course, kung andyan si Leah, andyan din si Rachel. Of course. A woman who knew longing and tears. Kumbaga. So may mga pain na tahimik lang, hindi laging kita ng tao, pero kita ng Diyos. Kasi, kung maalala nyo, binigyan din siya ng dalawang anak. Si Joseph and Benjamin. Okay. So, alam naman natin yung story ni Joseph, di ba? Malaki po yung naging impact ng life ni Joseph sa book of Genesis. Mababasa po natin yan. And then next, sino nakakalala nito? Jochebed, the mother who hid Moses to save his life. So dahil may Moises, sino siya? Hala. So sino siya? Mama ni Moses. Ayun, mama ni Moises. Mama po siya ni Moises. Mama siya ni Aaron and mama po siya ni Miriam. Okay? So si Moises, si Aaron at saka si Miriam, magkakapatid po yan. Okay? Magkakapatid po sila. So dito natin makikita na yung love ng nanay at saka ng kanyang pananampalataya ang tawag nito, ang nagluwal sa batang si Moises. Sa kanyang pananampalataya, talagang tinago niya si Moises na hindi mapatay. Kasi nung panahon nila, pinapatay yung mga bata. Di ba? Na pag-aralan na rin natin yung life ni Moises. Kumbaga, minsan ang puso talaga ng nanay gagawin ang lahat para lang protektahan ang anak. Ganyan po ba lahat ng nanay? Amen. Kahit siguro mga tita din, ganyan din yung mga para sa pamangkin nila. Okay. Next. Pharaoh's daughters. Diba? Not Moses' birth mother, yet used by God to preserve him. Okay? So, napakagandang reminder nito na ang mothering is not always biological. May mga babaeng ginagamit ang Diyos to nurture, protect, and raise up even children not born from them. Okay? Grabe yung protection ni Pharaoh's daughter para hindi po namatay yung batang iyon. Lumaki po siyang tinuring na anak ng anak ni Pharaoh. Kumbaga. Next, Deborah, called a mother in Israel. Si Deborah po ay a mother and nation through wisdom and strength. So, si Deborah po ay isang judge sa Book of Judge in Old Testament. May mga babaeng ganyan hanggang ngayon. Naniniwala po ba tayo? Ayun. Hindi lang siya mother ng kanyang tahanan. Mother din siya ng parang buong. Yun. So makikita natin dito, kapag pastora ka, hindi lang ikaw pastor, hindi lang ikaw nanay sa anak mo, nanay ka ng buong tao sa ministry. Amen? So, ganyan po si Deborah. Ito, si Deborah ay napakatapang po na judge sa Old Testament. So, makikita natin yung story ni Deborah sa Book of Judge. Next po, Naomi, a grieving woman who still guided Ruth. Okay? So, broken siya, grieving siya, pero kahit wanted, nakapag-shape pa rin siya ng buhay. Okay? Ang ganda ng story na ito. Kasi may mga babaeng sugatan, pero ginagamit pa rin ng Diyos. And that's Naomi. Amen? Next, Ruth. Okay? Ruth later became part of the line of David. Si Ruth po, ito po yung, ano bang tawag dito pag nag-asawa ng anak ko? Manugang. Manugang ni Noemi si Ruth. Dahil namatay po yung anak ni Ruth, nung namatay po yung anak ni Noemi, na asawa ni Ruth, bumalik po si Noemi sa
Jerusalem, dala-dala niya po, sumama po sa kanya si Ruth. And then nakapangasawa po si Ruth ng kamag-anak nila. Okay, na si Boaz. And then nung nagkaanak sila, ito po yung dito po nang galing yung tatay ni David. Okay? Lolo niya ba ata? Lolo? Tama ba lolo? Si Jesse. Papa niya, papa ni David. Si Jesse, anak ni Ruth. Tama? Oh. Ayun. Kalimutan ko. Sa sobrang dami ng tao. Daming henerasyon. Ayun, so makikita natin dito, faithfulness can bless future generation. Hindi mo alam hanggang saan naabot ang faithful mo ngayon. Amen? Next, Rahab. Sino nakakilala kay Rahab? A woman with a broken past yet brought into God's redemptive story. So si Rahab po ay isang prostitute. Okay? Na tumulong po sa mga Israelite. So ang bagay dito, grace can rewrite a life. Huwag mong isipin na ang past mo, ang final word. Hindi po yan. May grace po ang Panginoon. Amen? Like po sa story ko, kung makikita niyo po sa story ko, ilang beses ako nakipagrelasyon sa lesbian. Akala ko, yun lang yung life ko. Pero si Lord gagamit ng mga tao na parang imposible na mangyari. Di ba? Sa buhay nila. Dito natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon, kahit sino ka pa, babaguhin ka niya kapag ikaw ay tinawag niya. Amen po? Hallelujah. And then next, si hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Manoah's wife. Hindi po nasabi yung kanyang pangalan dyan, kaya Manoah's wife lang. Trusted God's concerning Samson. Ito po yung nanay ni Samson. Okay? Hindi siya pinangalanan sa Bible. Some mothers walk by faith before they see result. Ganyan ang maraming nanay. Nagtiwala muna kahit hindi pa klaro ang future. Yan po yung nangyari sa wife na sa nanay ni Samson. Kumbaga, kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, magdadala siya ng isang bata. Sa pagkakaalam ko po sa Bible, ang nanay po ni Samson ay baog. Yun. Next, si Hannah, a praying mother who gave Samuel back to the Lord. Ito po yung babaeng araw-araw pumupunta sa simbahan, umiiyak habang nagdadasal, tas umiiyak, na pinagkamalan siya ng pare. Sino nga yung pare na yun? Ha? Si Eli. Pinagkamalan siyang lasing. Nasa loob ka na ng simbahan, nagdadasal ka, umiiyak, ano tawag ito? Napagkamalan ka pang lasing. So, Hannah, siya yung napakagandang picture po nito. Hindi lang siya humihingi, natuto rin siyang mag-surrender. True love knows how to surrender God. Sinurrender niya lahat para sa Panginoon. And then, binigyan siya ng anak na si Samuel. Okay? Ngayon si Samuel ay isang propeta sa panahon naman ni David. Dugtong-dugtong na tayo, nakwento na natin yung buong Bible. And then next, the widow of Saripat, a mother trying to survive in famine. So, siya po ay tumulong po sa kay Prophet Elijah. Ayun, during a famine and nung taggutom po ito. Yun, siya po din ay naka-witness ng 2 miracles, including po yun na resurrection ang kanyang anak. Ayun. So makikita natin dito, kumikilos ang Diyos sa mga taong ito. Makikita niyo na parang, lack na siya ng pag-asa, di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, nabuhay ang kanyang anak.
Next, the Shunammite woman. Sino nakakaalala sa kay Shunammite woman? Na topic na natin dito yun sa church. A mother who sought God's until her son was restored. So ito po yung tumulong kay Elisha. Nakikita niyo, naalala niyo po yun? Siya yung tumulong kay Elisha. Nagpagawa po siya ng maliit na kwarto at ng maliit na bed para po kay Elisha. Okay. Pero ang nangyari po, namatay po yung kanyang anak. And then, binuhay po ni Elisha. So, makikita natin sa buhay na siya na may woman, hindi siya sumuko, hindi siya basta sumuko. May faith siya na kumapit at may determinasyon siya para may pananampalataya siya na yung anak niya ay mabubuhay pa. Amen? Next, very sikat to. Hindi pwedeng alam nyo. Sino to? Sino si Bathsheba? Okay. Bathsheba lived through painful chapter, yet God still worked in her story. So si Bathsheba po ay asawa ni Uriah. Okay? And nung hindi po sumama si David sa gyera, nag-ikot-ikot siya doon sa kanyang terrace, nakita niya si Bathsheba naliligo. Ay, naliligo. Ayun. Pinatawag niya sa kanyang tauhan, sinipingan at nabuntis. Hindi pa po yan ang natapos dyan. Dahil gusto niyang pagtakpan yung kanyang kasalanan, pinapatay niya pa si Uriah. Ngayon, ginawa niyang asawa si Bathsheba. Ang nangyari po dito ay dahil sa kasalanan ni David po, namatay po yung bata. Pero hindi po natapos ang story ni Bathsheba dyan. Kasi after namatay ng bata, nabuntis ulit siya at nagkaroon siya ng anak na si Solomon. Okay? Si Solomon. So, sikat po yan si Solomon. Okay. So, nagdadalawang isip po ako nung gumawa ko ng topic na ito. Yung topic ko, yung supposed to be yung una kong nagawang topic, it's about doon sa dalawang babae na dalawang ina, para doon nakikita natin yung wisdom ni Solomon. Yung babae na namatayan ng anak, tapos sabi ni Solomon doon sa bata, sige, hatiin natin yung bata. Yung parang ganon. So yun sana yung unang topic ko na pero napunta ko dito kay Timothy, sa story ni Timothy. Pero marami pa namang Mother's Day. Ayun, matatabit natin yan one day. Napakaganda po ng story na iyon. And next, the woman of Canaan came to Jesus for her daughter and would not quit. Okay, woman of Canaan. So ito po yung may anak siya na sinasapian na spirit ng demonyo. Ito po yung anak niya. So makikita natin at matutunan natin sa life niya na may pananampalataya siya, desperate na po siya, at may pagmamahal sa kanyang anak. So that is a mother heart fighting in prayer para lang po maging maayos ang kanyang anak. Ang nangyari po dito ay ginamot po to ni Jesus Christ. Okay? And then, last three, the widow of Nain. Yun. So, a mother crushed by loss. Ito po yung isang tao, mababasa po natin ito sa Luke chapter 7, I think. Ito po yung babae na namatay yung kanyang anak na binuhay po ng Panginoong Hesukristo. Yun. So makikita natin dito, a grieving mother, no season is too late for God. Diba? Patay na yung bata, pinahinto na yung coven, yung kabaong, tapos binuhay po yun ng Panginoon yung batang iyon. Yun, makikita natin yung story na yan. And of course, hindi tayo mawawala, si Mary, the mother of our Lord in His humanity. Okay? So very sacred po ito, di ba? Painful calling po ito. Kasi imagine mo, muntik nang mahiwalayan siya ni Joseph dahil nagkaanak siya bigla. Ayun. Hindi po madali ang kanyang pinagdadaanan. Joy and sorrow in one story. Okay?
Hindi madaling maging ina ni Jesus Christ. Pero, she submitted to the will of God. Can you imagine bilang nanay, makita mo yung anak mo pinagpako doon sa cross? Di ba? Masakit yon para sa isang nanay. Pero nag-submit siya sa Panginoon. And last, of course, bakit? Sa Tagalog kasi ganyan yan. Loida and Eunice. Okay? Past, sincere faith to Timothy. Pinasa niya nila yung kanilang pananampalataya kay Timothy. At dito bumabalik yung focus natin sa ating topic for this morning. A godly woman can shape a servant of God. Grabe, introduction ka palang, pastora. Hindi, sa pangalawa na po tayo. Malapit na tayo sa pangatlong points. Okay, so makikita natin maraming ginamit ang Panginoon ng babae sa Bible. Kumbaga, makikita natin. But Loida and Eunice, makikita natin ginamit ang buhay nila to shape people, or si Timothy na i-shape nila. Pero tingnan nyo, yung life ni Timothy until now, nagiging inspirasyon sa lahat, even sa ating panahon ngayon. Even kahit mawala na tayo dito, sa ating mga kaapu-apuhan, I'm sure, ang pangalan ni Timothy ay patuloy pa rin nilang makikilala yan. Amen? So makikita natin dito, iba't ibang babae, iba't ibang story ang kanilang, sa buhay nila, iba't ibang story. Makikita natin na yung iba naghintay, yung iba umiiyak, yung iba pinoprotektahan yung kanilang mga anak, yung iba nananalangin, yung iba nag-surrender, yung iba nag-guide, yung iba nag-endured, yung iba nag-raise ng mga bata, yung iba nag-raise ng kanilang pananampalataya. But in all their different story, one truth remains: God used them. Amen? At ayan ang napakahalagang marinig ng mga babae ngayon. Hindi mo kailangan pareho ang story mo sa iba para gamitin ka ng Diyos. Hindi mo kailangan perfect ang journey mo. Hindi mo kailangan madaling basahin ang buong buhay mo. God uses woman in every kind of story. At kapag ginamit ng Diyos ang babae, hindi lang simpleng pagpapalaki ng anak ang nangyayari. Many times, God is shaping destiny. Point number 3. Kung point number 2 natin, God uses woman in every kind of story. Pangatlo po, God uses woman not only to raise children, but to shape destiny. So kung babalikan po natin yan, sige, hintayin ko muna kayo matapos. Para may isasagot kayo mamaya. Nagulat kasi. May exam ba? Nagulat ka na. Okay. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1:5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So faith lived in this woman before it was seen to Timothy. So iyan po yung point. A godly woman does not more than prepare food sa bahay nila, manage home or care for a daily needs. Though those things matters, pero higit pa roon, she shapes heart. Yung mga nanay na ito, she shapes conviction, she shapes direction, she shapes memory, she shape, tama pa ba yung papupronounce ko? She's shape future in God's hand. Dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Kapatid, the world often celebrate visible success. Pero si God, nakitang-kita niya po iyon. The world notice platforms, pero God notice faithfulness. The world counts applause, pero God counts obedience. At iyan ang madalas na hindi nakikita. Maraming babae ang walang malaking title, walang spotlight, walang maraming tao na pumapalakpak sa kanya. Pero sa harap ng Diyos, may eternal value
ang ginagawa nila. Isang nanay na nagtuturo ng scripture sa anak, isang lola na paulit-ulit na nanalangin para sa kanyang pamilya, isang babae sa church na laging nag-i-encourage ng younger believers, isang faithful wife na patuloy na nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng hardship. The thing is, what dwells in her may later dwell in others. Amen po ba? Kung ano yung nagdidwell ngayon sa kanya, later, magdidwell yan sa generation. Sa new generation. Kaya huwag malitin ang labor ng babae na may takot sa Diyos. Why? Listen to this, mga nanay. Your prayer are not small. Your instruction is not small. Your tears are not small. Your example is not small. God often build tomorrow through a woman's faithfulness today. And that's you, mga nanay. Hindi lang po ito sa mga nanay na nagluwal ng mga anak, ha? Even sa mga spiritual nanay din. Alam ko na mas mahirap pa yung ginagawa ng spiritual nanay. Hindi po madaling magpalaki spiritually. Look at Timothy. When people saw Timothy serving, they also nakikita din po nila yung pananampalataya ng nanay. Gaya ng nakita ni Paul. Hindi po nakatago ang ginawa ng lola, hindi po nakatago ang ginawa ng nanay doon sa kay Timothy. So napakahalaga po na mamuhay tayo ng may pananampalataya. Di ba sa isang bata, pag nakita niyo yung isang bata sa playground, ay napakabait naman ang batang ere. Sinong nanay nito? Nagre-reflect. Pag sutil naman, sino naman yung... Di ba? Laging naka-reflect yung magulang sa bata. Amen? At yan po yung nangyari kay Timothy. Mga kapatid, God sees what the world often ignores. You may be shaping more than a child. You may be shaping a future testimony. You may be shaping a future preacher. You may be shaping a future missionary. You may be shaping a future godly home. You may be shaping a future generation. Kaya mga kapatid, mga nanay, lahat ng labor nyo nakikita ng Panginoon. Amen? At dahil dyan, may tungkulin ang church. Hindi pwedeng manahimik ang church tungkol sa value ng woman God has used. Dito po tayo papasok. Patapos na po tayo. Number 4, the church must recognize and honor the woman God has used. Okay? Nakikita ko talaga kung sino yung nagtitake note eh. Sabihan nyo kapag tapos na, textbook tayo. Okay. Hindi pa daw. Okay, tapos na? Okay, tapos na. Okay, last. The second Timothy 1:3 sabi dito, tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa English pa, I thank God, I come to remembrance. Kumbaga, or remembered. Yon. So, pansinin po ninyo, sabi ni Paul, he remembered them. Di ba? Hindi niya itinatago ang yung influence nila ng magulang ni Timothy. Hindi niya minaliit ang contribution nila. Hindi niya sinabi, that's expected sa mga nanay na ganyan ang gagawin nila. No. He brought it into the light. Amen? He remembered, he honored, he thanks God. Yan po yung sinabi niya sa salita na sinulat ni Paul. At napakagandang aral po niyan para sa church. Why? Recognition is not flattery. Recognition is gratitude. Tamang sabihin ng church na, thank God for mothers. Thank God for grandmothers.
Thank God for faithful mothers. Thank God for those who tumatayo kapag may mga pagsubok. Thank God for those who prayed, umiiyak, kinokorek, nagkokorek, nag-i-endure. May mga babae po na na-appreciate lagi. May mga babaeng hindi gaanong napapansin. May mga babaeng publicly pinapasalamatan. May mga babaeng tahimik lang nang nagsiserve. But heaven noticed. The Lord remembered. Amen? At tama lang na ang church ay magbigay rin ng honor sa mga nanay na ito. Mga kapatid, huwag natin ipagpaliban ang pasasalamat. Huwag natin isipin na alam na natin iyon yung ginagawa ng nanay. No. Minsan kailangan pong marinig. Minsan kailangan masabi. Minsan kailangan ipahayag sa harap ng Diyos at ng tao na tayo po ay pinapasalamatan natin ang mga nanay. Amen po? Amen. Sa totoo lang, maraming lalaki ang matatag ngayon dahil may nanay o lola na nagpe-pray sa kanila. Maraming kabataan ang hindi tuluyang bumagsak dahil may babaeng nagtsatsaga sa kanila. Maraming pamilya ang hindi tuluyang nasira dahil may isang babae na patuloy kumakapit sa Diyos, lalo na sa marriage life nila. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, yes, the church must recognize and honor the woman God has used. Amen? When you read the Bible, you will notice something beautiful. Di ba? God used many women. Not all in the same way, not all in the same season, not all with the same story. Some were mother, nanganganak. Yung ibang mga nanay, nag-i-influence na. Yung ibang mga nanay, spiritual mother man ito, na mga nanay. Yung iba nag-aalaga. Yung iba may mga carried ng mga burdens dyan sa puso ninyo. Some carried faith into the next generation. Kung mababasa po natin, lahat ng na-mention, hindi ko na isa-isahin kasi maubusan na tayo ng oras. Lahat ng na-mention ko kanina ng mga babae, from Eve to Eunice and Loida, lahat ng mga yan, matutunan natin that this woman, some waited, some wept, some protected, some prayed, some surrendered, guided, endured, raised children, raised faith. But in all their different story, one truth remains. God used them and God still uses woman today. Amen. Hindi lang po sa Old Testament. Amen? Amen. Baka nagtatampo na ito yung mga tatay Okay lang kayo mga tatay? Next month kayo naman. Okay. So makikita natin dito, no? Ngayong linggo, mga kapatid, do one simple thing. Thank God for one woman who helped shape your life. May naisip na po ba kayo? Amen. It may be your mother, it may be your grandmother, it may be your wife, it may be a teacher, or your leader, or maybe a faithful woman in church, or maybe someone who prayed for you when you were struggling. If she is living, tell her. Sabihin mo, i-message mo, yakapin mo, i-honor mo. Sabihin mo, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Kung yung tao naman na tinutukoy ko ay umuwi na kasama ng Panginoon ngayon, thank God for example. At kung ikaw naman ay isang babaeng nang nagsuserve sa Panginoon, keep going mga kapatid. Your labor matters. Your faith matters. Your obedience matters. So huwag mong isipin na walang halaga ang ginagawa mo. Hindi man nakikita ng lahat, nakikita yan ng Diyos. Amen? So
So dito po ako magtatapos. Church, today, we do more than celebrate a holiday. We remember the woman God has used. Some were joyful mother, some were grieving mother, some were waiting mother, some were spiritual mother, some taught loudly, some taught quietly, some stood in public, some served in private. But God saw all of them. And He used them all. The same is still true today. Kung ano man yung sa Old Testament, pwedeng mangyari sa atin right now. Mga babae naghahawak ng pamilya para hindi tuluyang mabuwag. Mga babae nagdala ng mga anak sa panalangin. Mga babaeng patuloy na nagmamahal kahit nasasaktan. Mga babaeng nagpatuloy kahit pagod na. Mga babaeng tahimik lang pero malalim ang faith. Mga babae ang influence ay mas malaki kaysa alam nila. We honor them not because they are perfect. We honor them because God used them. Amen? At ito yung gusto kong tumimo sa mga puso natin today. Kapag ang Diyos ang gumamit sa isang babae, huwag malitiin ng church ang value niya. Kapag may isang babae na dapat na tapat sa panalangin, tapat sa salita ng Diyos, tapat sa pag-ibig, tapat sa pagtitiis, malaking bagay iyon sa paningin ng Panginoon. So today, we say, thank you to all mothers. Amen? Thank you.